Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. And I'm glad na ngayon po ay makasama po natin kayo, bawat isa. The last time I speak after nung nagkakaputukan ata tayo dito, no? Last time. And natutuwa po ako sa Panginoon dahil at sa buhay nyo dahil hindi nadlangan ng putok, ng kaba, ng takot yung ating pong pananambahan sa Diyos. And we praise God today until now ata ay gumagana pa yung ceasefire. Amen? Ha? And praise God. And salamat po sa Panginoon at muli ay nagsama-sama po tayo para papurihan ang Panginoon. Talagang takot kayong pumunta sa harapan, no? Bakanting-bakante yung harapan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At are you blessed today? Sarap po ng kumanta sa Panginoon. Ito po yung mga introduction ng pagpupuri natin sa Panginoon. Pag nakasama natin ng Diyos, doon sa hinanda niya na titirhan natin at kasama siya, no? Walang sawa tayong magpupuri sa Diyos. Dahil hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mag-iisip kung ano yung gagawin natin kundi magpuri sa Diyos. Hindi na tayo magtatrabaho, walang iyak, walang sakit, walang gutom. And gagawin lang po natin doon ay magkasayahan and to fellowship our living God. Amen. Sa umaga pong ito ay inanaya ko pa yung minsan pa. Tumayo po tayong lahat. Ha? At atin pong i-recite yung ating vision. RGGCC have a vision. No? This vision must be worked according to God's plan and God's will. Sabay-sabay po nating i-recite yung ating vision. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders with abundant resources, reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Amen. Manatili po tayo nakatayo at ating pong basahin yung ating pong text sa umagang ito na alam ko pong alam na alam nyo. No? Ang ating pong text sa umagang ito ay matagpuan sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sabi po rito, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Minsan pa aming Diyos, sa umagang ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Kami po ay patuloy na sumasamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na kasama namin sa umagang ito, na pinatutuhanan ng iyong salita, Panginoon, 2 at 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, O Diyos. Ikaw ay nandoon sa kalagitnaan. Salamat po sa iyong presensya, Banal na Espiritu, at Jane din sa mga angeles mong kasama po namin na nagpupuri sa iyo. Salamat sa bawat isa, Panginoon, dinala mo sa lugar na ito ng ligtas at maayos, Panginoon, at may kagalakan, Panginoon, para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Amin pong dalangin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, na mababahagi, Panginoon, sa magitan ng iyong lingkod, O Diyos, ay aming babaunin, Panginoon, at hindi kami lalabas ng lugar nito na hindi daladala ang pagpapalang espiritual na mga kagalakan na itinuturo mo, Panginoon, sa magitan ng iyong salita, Panginoon, sa lugar na ito. Purihin ka aming Diyos at dadalahin ko po, Panginoon. Ikaw ang mangusap, gamitin mo lang akong bilang mouthpiece, Panginoon. At ang iyong kapurihan, ang iyong
kadakilaan ang mahayag sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Hallelujah. Ulitin ko po yung ating pong text sa umagang ito. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Purihin po ang Panginoon. Ang title po ng ating pag-aaral sa umagang ito ay God's Grace Did It All. Amen. Yung biyaya ng Diyos daw ay ginawa na yung grasya ng Diyos. Wala namang ibang lahi dito, no? Magkakaiba nga lang yung probinsya natin, pero isa tayo ng wika, no? Isa tayo ng, hindi pala August ngayon, dapat kung August wika ang pambansa yun, no? God's grace did it all. Ang biyaya ng Diyos o grasya ng Diyos, dahil sa grasya ng Diyos, no? Ginawa niya na ang lahat. Ginawa niya ng lahat. Wala nang kulang. Yung ating pong introduction, no? Many people try to earn salvation through good works, religion, and effort. Amen? Marami po dyan. Meron akong mga nakakausap, sabing ganun nila. Basta maging mabuti ka, basta maging mabait ka, no? At matulungin ka, sapat na. At nananalangin ka, sapat na. At yun yung pagkakaalam ng mga tao, no? Every Friday or every Sunday nagsisimba, no? Ang katwiran nila minsan pag nagsisimba sila, magbabawas daw sila ng kasalanan. Tama po, no? But sabi rito, there are many, not only Filipino, but many people, karamihan na nagsisimba or hahanap ng kaligtasan at magkita ng mabuting gawa, reliyon, at yung sarili nilang effort. Amen? And minsan nga, tayo rin, no? Sa ating mga sarili, minsan hindi pa rin natin, walang kasiguruhan, kaya ka nagsisimba lang. Kaya pag minsan meron nagsasabi rito, dati akong born again, no? Reliyon kasi yung pinasok niya. No? Reliyon. Dati akong dati akong Catholic at meron din naman, no? Walang paniniwala sa Diyos, yung atheist, pero gumagawa siya ng mabuti. Sapat na. No? Kaya yung sa mga grupo. But the Bible makes clear salvation is already accomplished by God. And it is not a reward. Salvation, kinumpleto na ng Diyos yun. Hindi ito reward. Kasi pag reward, merong effort. Amen? May effort kang ginawa para makuha mo yung salvation. But God gave salvation by His grace, no? And not our effort to gain this salvation. The message is this: God's grace did it all. Nothing left for us to add. Wala na tayong maidadagdag doon. Amen? Miinit na ang panahon. Ha? Sino yung, patay pa, kaya pa, miinit dito sa harapan mo lang. Amen. Salamat po. Pero talagang mainit na sa labas. Amen. Wala nang pa-summer na. Meron tayong 5 points, no, dito na of God's grace. We have 5 points of God's grace.
Number one, grace is the author of salvation. Number two, faith is the channel, not our way. Salvation is completely God's gift. Works have no role in saving us. And number five, grace remove all boasting. Po tayo sa number one. Hallelujah. No? Are you with me? Amen? Praise God. No? Grace is the author of salvation. Yung biyaya ng Diyos ang may likha ng kaligtasan. Why? In the beginning, no? Kahit nung unang panahon. Sabing gano'n ng ating text, no? Sa Ephesians 2:8a, for by grace you have been saved. Noong unang panahon po, nung kay Adam and Eve, nung nagkasala sila, they do a lot of work for returning their, yung kanilang relationship with God. They do their own effort, but you can see, as you read in the Bible, always God do His effort to reach, no, Adam and Eve, or to reach the people. But the people, no, yung mga taong, yung mga unang tao, they go, yung kanilang pag-isip, no, far from God, away from God. Salvation begins with God initiative, not ours. Always God initiative to save us. Saan po ba tayo noon? Noon, no? Meron tayong pagiging religious. Pag religious ka, banal ka, no? Sa at alam niyo yung kantang banal no? Kanta ng banal na aso, santong kabayo. No? Merong mga tao na tingin nila yung pagiging religyoso, yung pagpunta-punta sa church ay sapat na. At minsan, kakitaan natin sila at dito rin sa Biblia, katulad ng mga Pharisees, Sadducees, na sinabi ng Panginoong Hesus, "You're hypocrites." Diba? Sa labas, mukhang banal, sa loob, nabubulok yung kanilang kalooban. Letter B, grace means we receive what we do not deserve. Di ba pagka nanalangin tayo, salamat sa Panginoon, no? Even we are not deserved, no? Binigyan niya tayo ng attention. Binigyan niya tayo ng panahon. Sabi nga ni Apostle Paul in 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos ay sufficient na, tapat na, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Even we are not deserved. Sabi ganun nga ng banal na kasulatan, sabi ni Paul, 3:23 ng Romans, no? Or 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. And then 3:23, no? Lahat ay nagkasala ay walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Everybody have sin, have mistake, no? No one can na makakaabot sa glory ng God. Because of that sin, this is the barrier between us and God.
Amen? Ito yung hadlang, ito yung mall. Ito yung pinaka barrier na humahadlang para tayo ay lumapit sa Diyos. But through His grace, through Jesus Christ that suffered at the cross for us, He gave His life for us. So that's why now meron na tayong pagkakataon na lumapit sa Panginoon. Kasi inabot niya tayo eh. Hindi tayo ang umabot sa Diyos. Sabi nga, we are not looking for God. He came down looking for us. Hinanap niya tayo. We did not choose Him, but He chose us. That's why you are here now. Amen? Ikaw ay nandito ngayon dahil pinili ka ng Diyos. Sa dami-dami mga tao, how many population around the world? How many population of the Filipinos? No? Here in Doha. Ikaw yung pinili ng Diyos. Nakaupo ka ngayon dyan. He chose you. He chose us. Amen? Are we glad? Are we blessed? No? Pinili tayo ng Diyos. No? We are not looking for Him before, but He came down and looking for us. Natagpuan tayo ng Diyos. At natagpuan natin siya. Amen? And number 2, faith is the channel, not our way. No? Hindi yung ang tatay at nanay ko born again. Ang tatay at ang lolo ko born again. No? Ang father ko pastor. No? Hindi yun hindi yun yung daan. No? 14:6 John, I am the way, the truth, and the life. Siya yung daan. No? They have a channel. No? Siya yung pananampalataya, no? Is a channel. Not our way. Hindi yung minana mo yung pagiging born again, pagiging Kristiyano sa magulang mo. At salamat sa Panginoon, yung mga anak natin or yung mga na umaatin ng Sunday school or ng yung mga bata at gayon din yung mga kabataan na nagba-Bible study, sa murang edad nila, natatagpuan nila ang Panginoon o kinatagpo sila ng Panginoon. Amen? Kung hindi ako natagpuan ng Panginoon, wala ako rito. Kung hindi ko tinanggap ang Panginoon, wala ako rito. Faith alone, through faith, no? Sabing ganun dito sa Ephesians 2b, 8:2b. 8b, no? Faith alone does not save us. It connects us to the one who saved. Sino ba yung nagligtas, no? Hindi yung pananampalataya mo, no? Hindi yung kinagisna mong pananampalataya yung magliligtas sa iyo, kundi yung nagbigay sa iyo, na nagbigay ng buhay sa iyo at hinandog ang kanyang sarili para sa iyo. The one who saved us. Yung utang na dapat nating bayaran, yung kasalanan na dapat nating bayaran, siya yung nagbayad. For the wages of sin is death. That is not death physically, but death spiritually. Nung hindi pa natin natatagpuan ng Panginoon, hindi pa tayo natatagpuan ng Diyos, hindi pa natin siya tinatanggap, hindi pa natin siya nakikilala, no? We are dead. No? Hindi pa tayo ipinanganganak. That's why, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ipinanganak tayong muli. That's the born again meaning. It is not our effort that save us.
Wala tayong effort na tayo ay maligtas. It is our trust and faith in God that save us. Yung ating pananampalataya na sa magitan, sabi ganun 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message that it's heard through the word about Christ or the gospel, which is Christ. No? The good news, which is Christ. Yung pananampalataya na yan sa Panginoong Hesus. Yung pagtanggap na yan sa Panginoong Hesus na ibinigay ng Diyos. No? Ang regalo ng Diyos sa atin, ng Ama sa atin, si Jesus Christ. Yung regalong yun, yun yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Amen? Yun yung biyaya ng Diyos na walang iba ang ating Panginoong Hesus. Ang ebanghelyo, ang good news. Kailangan nating tanggapin to. Kaya sabi rito, faith is a hand-receiving gift. No? Tinanggap mo personally sa buhay mo, not we working it. Di ba yung mga regalo sa atin? Pag tinanggap natin, meron ba tayong pinaghirapan doon? Ha? May pinaghirapan tayo doon sa mga regalo. Kaya nga regalo eh. Hindi ka naghirap. Ibigay sa'yo. Ang gagawin natin, tanggapin. Ibigay sa atin, ito yung regalo ko sa'yo, happy birthday. No? Ito yung regalo ko sa iyo, ang gagawin mo, tatanggapin mo. Ano sasabihin mo? Salamat. No? Tinanggap. Hindi mo pinaghirapan. That's Christ did it for us. That's the love of God did it for us. Grace is the love of God for all mankind. No? Nilikha niya tayong lahat. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Iisa ang bugtong na anak ng Diyos. Nung tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, kaya tayo ibinilang bilang mga anak ng Diyos. Amen? John 1:12. Number 3, salvation is completely God's gift. It is a gift that we cannot earn or we cannot repay. Yung regalo na hindi mo pinaghirapan at hindi mo mababayaran. Whatever we do, we cannot tumbasan yung ating ginawa ng Panginoon. Kahit 10 beses tayo magpapako sa krus, hindi tayo maliligtas. Kahit 10 beses tayong lumakad ng paluhod, simula likod hanggang dito sa harap, hindi tayo maliligtas. Hindi na-earn natin yung salvation. Kaya sabi ko kanina, salvation is not a reward. Hindi katulad ng mga tumatakbo, no? Tumatakbo yung mga naipag-contest. Meron silang reward na matatanggap pag punta sila sa finish line. Dito, no? Tatanggapin na natin yung biyaya, not a reward. Tatanggapin na natin yung biyaya kapag tinanggap mo ang Panginoon. Kinilala mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Amen po? Amen? God gives salvation to us freely through our Lord Jesus Christ. Libre. Gift, libre. No? Ang biyaya ng Diyos, libre. Hindi mo na kailangan bayaran, hindi mo na kailangan paghirapan. No? Dahil lang sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi, salvation is found in no one else.
For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Binigay ng langit. Binigay ng Diyos Ama. Yung kaligtasan na yan, na regalo ng Ama, nang galing sa langit, no? At walang ibang pangalan. Walang ibang, hindi sinabing walang ibang rebulto, walang ibang image, walang ibang, no? Kasi yung Diyos ay Espiritu. So we must worship Him in spirit and in truth. Na? Bakit pangalan lang ang binigay sa atin? Itong pangalan na to. Yung pangalan na yan na ating sinampalatayanan. Yung pangalan na yan, by our faith, na ipinako sa krus, na siya nagdala ng lahat ng kasalanan ng tao. Lahat ba? Opo, lahat. At ang makatatanggap nito, yung kaligtasan nito, ay yung kikilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas. No? At salamat nga pala, no? We are, glory to God, that last Friday, merong tayong mga kapatid na nasumunod sa tubig ng bautismo. Amen. Marami pa. No? What can we do is to share this gospel, is to share this grace of God na ginawa niya sa atin. That our fellow brothers and sisters that sumama and then they testify that they accept Christ as Lord and Savior. That's why they go, no, in the water baptism. Water baptism is not going to be save us. Following water baptism, it means you are saved already through the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Hindi makapagliligtas yung tubig ng bautismo. Kahit si Juan, alala niyo yung sabi ni ni John the Baptist? Sabi niya, kahit nga siya, hindi siya pwedeng, wala siyang karapat ng kumalag doon sa sandals ng ating Panginoong Jesus. What he do is prepare the way of the Lord and ask, no, for the people, no, na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Jesus, siya yung nagliligtas, hindi siya yung nagsisisi. That's why he coming to water baptism to obey, no, his Father's will. Kaya yung sumusunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo ay sumusunod sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Panginoon Jesus to testify that we are the follower of Christ, that we are saved already. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. If salvation could be earned, it means it would not be grace. Hindi ito biyaya. Kung ito'y ina-earn, kung ito'y pinaghihirapan, hindi ito biyaya. Kaya ngayon, marami na rin kayong mababalitaan through social media. May mga ginagawa sila that they can repay their salvation. No? Na meron silang tawag dito, reserve. They think that the money, no, can save them.
to repay their salvation. None. None at all. Amen? And number 4, work have no role in saving us. Not of works, Ephesians 2:9a. Sabi po rito, no amount of good deeds or work can remove or forgive our sin. Hindi to mahuhugasan o hindi mawawala yung kasalanan mo. Sabi ko nga, sino magtataas dito nagsasabihin hindi ako nagkakasala na? Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nadadapa. If we are still making sin or mistake, because sin is yung kasalanan ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Kahit isang kasalanan, amen? Walang papasok sa kaharian ng langit. But we are saved through grace. Sabing gano'n ng banal na kasulatan. And then, no religion or any group can replace redemption. Romans 11:6, and if by grace, then it cannot be based on work. If it is where grace would be no longer be grace, no? Kung ang grasya ay grasya ng Diyos ay sa pamagitan ng paggawa o yung kaligtasan sa pamagitan ng paggawa, hindi na ito biyaya ng Diyos. Amen? Kaya no religion. Walang reliyon, walang samahan, walang groups na pwedeng magligtas sa atin. Meron nga sinasabi, pag pumasok ka sa aming reliyon, ligtas ka. No? Meron pa yung isang nakakulong na. No? Pag dumaan kayo sa akin, ligtas ka. Hindi daw siya pwedeng makulong. Hindi daw pwede siyang, dahil sa kanya yung mundo. No? Ngayon, yung mundo niya kakapraso na lang. Nasa rehas na bakal na lang. Good works are the evidence of salvation. Yung mabuting gawa, yung ating dati may mga nagte-testify, no? Dati akong loko-loko, dati akong suwail sa magulang, dati akong problema ng lipunan. But when Christ met me, minsan nga sabi nila, I met Christ. No? But yun po yung tama, when Christ met me and accepted Him as my Lord and Savior, binago ng Diyos yung buhay ko. No? It becomes good. No? Yung good works, evidence that you are saved. Hindi yung good works na magse-save sa'yo. Because no one can save by using good work. And number 5, grace remove all boasting. Lahat ng pagyayabang. No? Na akong tama, ako ang bida. No? Ako yung gumagawa ng kabutihan. Pinagyayabang niya yun. No? Maraming tao ngayon, mostly politics, no? Maraming mga politician, no? Minsan nakabandera yung kanilang pangalan na sila yung gumagawa ng kabutihan. Project ko to, no? Akin yan. Yung pala pera ng bayan yun. Di ba? Walang pagyayabang sa kaligtasan. No one can claim credit for being saved or no one can take credit for their salvation. Walang mapagmamalaki sa atin, sa ating kaligtasan. Sabing ganun po ng Titus, no? 3:5, ito yung sinasabi ko.
kanina na He saved us not because of the righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through His washing and of rebirth, renewal by the Holy Spirit. Yung nakikita natin, yung minsan nakikita na para tayo nakakalapit sa Panginoon. Now we can approach God, right? A sinner cannot approach God right away. But the Christ righteousness, yung katwiran ng Diyos, yung righteousness ni Christ, yun yung nakikita sa atin, yun yung tumatakip sa atin. Kaya tayo pinakikinggan ng Diyos. Yung banal na espiritu na nasa atin, siya yung umuugnay sa ating mga panalangin, sa ating mga daing sa Panginoon. That's why God the Father can hear us. God the Father can answer our petition. Si Kristo, no? Ako makasalanan. Until now, I still committed sin. But Christ, yung cover ni Christ sa atin, yun yung tinitignan ng Diyos. That's why God shows us that we are righteous in His sight because of Christ. Grace pa rin ng Panginoon yun. Biyaya pa rin ng Panginoon, grasya pa rin ng Panginoon yun. Ni wala tayong ka-effort sa ginawa ng Diyos sa kaligtasan sa atin. Until now, He covered us. Amen? Narinig ko yung mga testimony ng mga celebrity na binago ng Panginoon, no? Dati sila kasi sikat sila, akala nila hanggang ngayon, dahil sa kasikatan nila, pero nung sa kasikatan yon, nalulong sila sa masamang bisyo. And then after that, in short, no, yung buhay nila na nakilala nila ng Panginoon, no, tinanggap nila ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, no. Now they commit themselves to serve God. Kaya sabi nila, yung buhay ko ngayon, na iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, ay buhay ko ngayon ipaglilingkod sa Kanya. Kasi itong mga tinatangkilik ko, yung katanyagan, nawawala to. That's why I'm really glad. No? At I always testify the goodness and the mercies of God na natanggap ko. How many of us, no, that we can share, that we share the love of God, the good news of God. Hindi mo na kailangan maging pastor eh. Yung pastor title lang yun. Being children of God, no, is a privilege. No? Being a born again is a privilege. Yung mga ipinanganak ng Diyos is a privilege. Tayo ay mga anak ng Diyos. It's become a privilege to every one of us. Hindi naman kayo tumatayo dito. Pero kayo nandyan. Sino yung mga iniligtas ng Diyos? Tayo yung mga iniligtas ng Diyos. Pag sa labas ba, kilala kami bilang pastor? Hindi naman. Pare-parehas lang po tayong mga OFW. Pare-parehas lang po tayong mga tao. But aside from being OFW, you are saved by God.
you are reborn of God. Amen? Sino yung nakakilala sa inyo na kayo ay Kristiyano? Are your office mate, co-workers, they know that you are Christian? Ha? Are you testify the goodness of God? Yung kaligtasan na ibinigay sa iyo, hindi kailangan yung pastor doon. Amen? Kailangan mo maging pastor? Kasi yung biyaya na tinanggap mo, same as biyaya na tinanggap ko. Yung kaligtasan na tinanggap mo, same as kaligtasan na tinanggap ko. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, isang pananampalataya, isang bautismo. Amen? Are we blessed? Letter B sa number 5. All credit and glory belongs to God alone. Whatever we do, no? Yung credit nito para sa Panginoon lang, hindi sa atin. Wala tayong kayang ipagmalaki sa Diyos. Yung biyaya ng Diyos ay nagpapakumbaba. Grace humble us and lift up to God through Christ. Binababa niya tayo, pero tinataas ang Panginoon. Amen? Tinataas ang kapag nakita ng mga tao si Kristo yung nasa taas, yung tuhod nila luluhod. Yung bibig nila magko-confess that si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ang tagapagligtas magitan ng biyaya ng Panginoon. Amen? At sa panghuli na talata, sabi rito, yung 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Yun yung biyaya ng Diyos sapat na. Yung kapangyarihan ng Diyos, yun yung magpapalakas sa atin. We cannot do. Yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, gawain pa rin ng Panginoon yun. All that we do is by the grace of God. All what we do is through Christ, is by God, is by the Holy Spirit. Amen. In conclusion po mga kapatid, stop striving. Huwag tayong gumawa ng sarili natin, nakala natin, kaya natin na manatili. But start trusting God. Magsimula po tayo magtiwala sa Panginoon. He can do everything. Anything. Stop trying to earn your salvation. Start receiving and accepting Him. Accept and believe in Christ, have faith in Christ as Lord and Savior. Ito po yung makakapitan natin yung biyaya at kaligtasan ng Panginoon. Amen? I know we are all believers. But continue trusting God, continue receiving and accepting Him. Salvation is not a reward that you can earn. Tandaan natin, hindi ito sa pamagitan ng kalakasan natin, hindi sa pamagitan ng mga ginagawa natin. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa Panginoong Hesus. God's grace did it all through Christ. Nothing else. Wala na pong hinanda na lahat ng Panginoon. Ang gagawin na lang po natin, sumunod, tanggapin,
at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tanggapin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at siya yung gagawa sa buhay natin sa magitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, Espiritu ng Panginoong Hesus. Siya yung nag-uudyok sa atin, ibahagi mo si Kristo o sabihin mo na ikaw ay anak ng Diyos. We start sometimes a conversation, no? To show the grace of God, to show the good news, to show the salvation. Whatever God did to you, ibahagi mo. Nang sa gayon, mga kapatid, no? Yung biyaya na tinanggap mo, tanggapin din ng iba sa magitan mo. Sa magitan ng Panginoong Hesus na nasa iyo. Amen? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Minsan pa aming Diyos na buhay, aming Panginoong Hesus. Kung meron ka, O Diyos, nakikita pa, Panginoon, ng mga pagalinlangan, karumihan, kasalanan. Because, Lord, sometimes we fail, sometimes we fall. Are there, Lord, to always forgive us. We ask your forgiveness. We ask your mercy. You ask your grace, O God. At continue to work within us, O Diyos. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na narito. Pagpalain mo, O Diyos, yung salita mo na iyong binahagi, Panginoon, sa bawat isa. Magitan ng aming pananampalataya, sa magitan ng iyong biyaya, sa magitan ng iyong grace, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay natagpuan mo kami, Panginoon. For grace, Panginoon, we have been saved through our faith in our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. Amin pong pinapupurihan ka, aming itinataas ka, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kaming sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Na ibahagi ka, ipakilala ka, Panginoon. So that, Panginoon, yung grace na tanggap namin, yung kaligtasan na tanggap namin, Panginoon, ay matanggap din po ng iba. Sa pamagitan na yung Banal na Espiritu, sa pamagitan mo, Panginoong Hesus, sa pamagitan ng pananampalataya, magitan ng iyong salita, O Diyos. Marami pong salamat. Sa iyo po namin binabalik ang kapurihan. Sa iyo po namin pinagkakalob ang aming mga sarili muli. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus po ang aming dalangin. Amen.